Si Barla isang swordsman na nasa kalagitnaan na ng edad na nagpapatakbo ng isang dojo sa gitna ng kawalan at namumuhay na mapayapa. Isang araw habang siya ay nagtuturo ay lumapit ang kanyang ama at sinabi na sana ay mayroon na siyang mga apo na maaalagaan. Ilang taon na mula ng pamumunuan ni Ball ang pagtuturong dito, ngunit nananatili pa rin siyang walang kasintahan at binanggit ni Ball na masyado siyang abala sa pag-aalaga ng dojo ng pamilya para isipin ang pagkakaroon ng mga anak. Ngunit gusto pa rin ang kanyang ama na subukan niya ito. Iminungkahi pa ng kanyang ama na ligawan niya ang isa sa kanyang mga babaeng estudyante para makapag-asawa, pero tumanggi siya dahil sa mga etikal na kadahilanan. Ang dojo ay nasa pamilya ni Ball sa loob ng maraming henerasyon at masigasig siyang nagtuturo dito mula nang pumalit siya sa kanyang ama. Noon ay pinangarap niya makamit ang mga dakilang bagay tulad ng pagiging isang sikat na swordmaster. Bagamat tiyak na mas mahusay siyang swordsman kumpara sa karaniwang tao, hindi niya iniisip na karapat-dapat ang kanyang kakayahan para sa titulong swordmaster. Sa kabila nito, itinuturing niya ang sarili bilang isang magaling na guro dahil marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay na mga swordsman matapos nilang magtapos. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na iyon ay umuwi si Ball para maghapunan kasama ang kanyang mga magulang. Subalit patuloy pa rin ang pagpupumilit ng kanyang ama na mag-asawa na siya. Sinubukan ng ama ni Ball na gamitin ang kaibigan ng kanyang asawa para pilitin si Ball na maghanap ng asawa. Ngunit sinabi nito na ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng panahon kaya't walang dapat madadalihin. Gayunpaman ay umaasa pa rin ito na magbibigay si Ball ng isang apo sa kanya at nabulunan si Ball sa kanyang pagkain dahil mas madali itong sabihin kaysa sa gawin, lalo na't wala pa siyang kasintahan. Hindi naman basta-basta lalabas ang isang magandang dalaga sa kanyang pintuan. Ilang segundo lang ang nakalipas ay may kumatok sa pintuan at binuksan ito ni Ball upang makita ang isang magandang dalaga na nakatayo doon. Bati niya kay Ball bilang kanyang guro at pagmasdan niya ito ng maigi, natanto ni Ball na ang babae ay isa sa kanyang mga dating estudyante na si Alucia Citrus. Inanyayahan niya ito sa loob at hinalok ng tasa ng tsaa para makapagkwentuhan sila. Naalala ni Ball na si Alucia ay isang talentado na estudyante noong siya ay kanyang tinuturuan, ngunit hindi na inaasahan na siya ay magiging komandante ng Royal Knight Order. Tinanong ni Ball kung bakit siya dinalaw kaya't ipinaliwanag ni Alucia na bahagi ng kanyang tungkulin bilang komandante ng mga kabalyero ay ang pagsasanay sa mga bagong recruit. Husa niya inirekomenda si Ball bilang isang espesyal na instructor ng espada at naaprubahan ito bilang isang Imperial Order. Dumating siya para ipaalam kay Ball ang magandang balita. Hindi humiling si Ball na maging isang Imperial Instructor kaya naiisip niyang tanggihan ang alok, ngunit sinabi ng kanyang ama na maaaring maparusahan ng kamatayan ng mga taong sumusuway sa isang Imperial Order, kaya hindi niya ito basta maaaring baliwalain. Tiniyak naman ni Alucia kay Ball na hindi siya papatayin kung tatanggihan niya ang alok, ngunit maaari siyang harapin ang malubhang kahihinatnan kung gagawin niya ito kaya't mas mabuti pang tanggapin na lang niya ito. May naghihintay na kalwahe para dalhin sila sa kabisera kaya maaari na silang umalis na yon at bukas ay ibibigay ni Alucia ang mga detalye ng kanyang bagong trabaho. Hindi makapaniwala si Ball na inaasahan ni Alucia na alis siya agad, ngunit sumang-ayon na ang kanyang ama sa ideya kaya't binati niya si Ball ng good luck at sinabihan siyang maghanap ng asawa habang siya ay nasa kabisera. Sa katunayan ay binanggit niya na magiging magandang asawa para kay Ball si Alucia. Subalit iginihit ni Ball sa kanya na itigil ang pagbanggit ng mga bagay na iyon dahil nakakaramdam ng hindi komportable si Alucia. Mayroong malaking agwat sa edad para maging magkapareha sila nito kaso bumubulong si Alucia sa ilalim ng kanyang hininga na hindi siya tutol dito. Gayunpaman ay ayaw ni Ball na malaman kung ano ang malubhang kahihinatnan, kaya't pumayag siya sa alok at sumama sa kabisera at habang sila ay nasa loob ng kalwahe, napansin ni Ball na ginagamit pa rin ni Alucia ang espada na kanyang ibinigay. Ito ay isang espada na ibinibigay ni Ball sa lahat ng mga estudyanteng nagtatapos mula sa kanyang dojo, at hinalagaan ni Alucia ang kanya mula noong natanggap niya ito at natuwa si Ball na makitang pinahahalagahan niya ng husto ang kanyang regalo. Pero hindi iniisip ni Ball na ang espada ay sapat na maganda para sa isang komandante ng mga kabalyero tulad ni Alucia. Ipinaliwanag niya na maaari siyang makahanap na mas mahusay na espada sa ibang panday. Ngunit iginihit ni Alucia na ang espada na ito ang perpekto para sa kanya. Inakala ni Ball na sobrang nakakabit siya sa espada dahil bilang kanyang dating guro, naniniwala siya na anumang natanggap mula kay Ball ay higit na mataas, ngunit siya ay isang pangkaraniwang swordsman lamang at sa palagay niya ay hindi niya kaya maging isang espesyal na instructor. Biglang nagsalita si Alucia at sinabing siya ay nasa sabik na sa wakas ay paparating na sa kabisera ang hillbilly swordmaster. Walang ideya si Ball kung sino ang pinutukoy niya dahil hindi siya isang hillbilly at tiyak na hindi isang swordmaster. Pero binanggit niya sa kanya na kilala siya sa mundo ng swordsmanship. Marami siyang na-train na mga estudyante na naging mga alamat na mga swordsman at adventurer kaya't medyo itinuturing siya isang buhay na alamat at bagamat hindi niya gusto ang bansag sa kanya. Nakita ni Ball na interesante ang kwento subalit kumbinsido siyang si Alucia lamang ang nag-iisip na siya ay isang swordmaster.
Pagdating nila sa kabisera ay ibinaba ni Alucia si Ball sa isang inn para makapagpahinga at sinabi niyang sunduin niya ito kinabukasan ng umaga. Kinabukasan ay dinala ni Alucia si Ball sa kastilyo at ipinakilala siya sa orden ng mga kabalyero. Ipinabati niya sa lahat ng mga recruit na napakalakas ni Ball na kahit siya ay walang laban dito. Kaya dapat silang magpasalamat na mayroon silang ganitong kahusay na tao bilang kanilang guro. Subalit ilan sa mga kabalyero ay hindi naniniwala na nararapat si Ball sa ganong mataas na posisyon at may isa sa kanila na partikular na hindi masaya tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali ay nakikipag-usap si Ball kay Alucia sa mga pasilyo at binabati siya nito sa opisyal na pagiging isang espesyal na instructor. Sinabi niya na kailangan lamang niyang pumunta para masanay ang mga recruit na 3 o 4 na beses sa isang buwan, kaya hindi ito dapat masyado makadambales sa kanyang karaniwang mga aralin sa dojo. Biglang may tumakbong babae papalapit kay Ball at siya ay labis na nasasabik na makita muli ang kanyang guro kaya halos hindi siya makapagpigil sa sarili. Ang pangalan niya ay Karuni at siya ay dating estudyante sa dojo ni Ball 2 taon na ang nakalipas. Naalala niya na ang pangarap niya ay sumali sa Knight's Order kaya natutuwa siya na nangyari ito, kahit na si Karuni ay isang trainee pa lamang at marami pa siyang dapat gawin bago siya maging isang ganap na kabalyero. Masaya siya na muling makakapagsanay sa ilalim ni Ball. Gayon din ang nararamdaman ni Alia at sa araw din iyon ay bumalik si Ball sa kanyang bahay kaso pagbukas niya ng pinto, natagpuan niya na isa pa sa kanyang mga estudyante ang dumalaw para bumisita. Ang pangalan niya ay Randrid at dumating siya upang ipakilala kay Ball ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Masaya si Ball na makita na maayos ang lagay ni Randrid pero pinutol siya ng kanyang ama at sinabing hindi na dapat umuwi si Ball hanggat wala siyang asawa at anak tulad ni Randrid. Pagkatapos magtapos mula sa dojo ni Ball at si Randrid ay naging isang platinum rank adventurer. Ngunit ngayon na may anak na siya ay gusto na niyang magretiro at bumalik sa nayon. Mahirap makamit ang platinum rank kaya nagulat si Ball na madali itong bitawan ni Randrid kaso sa muli, mapanganib ang pagiging adventurer kaya't marahil ayaw niyang ipagsapalatan ito habang may anak siyang kailangang alagaan. Habang nandito ay nangako si Rand na gagawin niya ang lahat upang pamahalaan ang dojo. Kaso walang ideya si Ball kung ano ang pinag-uusapan niya at sinabi ng ama ni Ball na dahil mahusay naman si Randrid, maaari siyang pumalit bilang instructor ng dojo at nananahulugan ito na hindi na kailangang manatili pa rito si Ball, kaya pinalayas siya ng kanyang ama kahit na pag-aari ni Ball ang bahay na iyon. Kinabukasan ay ipinaliwanag ni Ball ang buong sitwasyon kay Alucia at sinabi niya kailangan niya makahanap ng bahay dito sa syudad. Ang ina tinulugan niya kahapon ay masyadong magalbo para manatili siya roon ng permanente, kaya nais niya makahanap na masabot kaya lugar at higit sa lahat ay handang tumulong si Alucia sa paghahanap. Tinanong siya ni Alucia kung gusto niyang tumira sa kanyang bahay pero sa palagay ni Ball ay hindi ito angkop, bagaman na dismaya ay tinanggihan niya ito at pagkatapos ay nagalok si Alucia na kumain sila ng tanghalian dahil oras na para dito at pumayag si Ball kaya't nagtungo sila sa isang restaurant. Gayunpaman habang sila ay naglalakad ay may tumawag kay Alucia na walang hiya dahil magkasama silang naglalakad sa bayan at tinatawag siyang master ng walang pag-alinlangan. Mukhang may hindi magandang kasaysayan ng babae at si Alucia at sa palagay ng babae ay nakakahiya na ang isang ipinagmamalaking komandante ng mga kabalyero ay nagpapalipat-lipat kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Nagsisikap si Ball na itago ang kanyang mukha para makaiwas sa gulo, ngunit gusto ng babae na makita ang kanyang mukha kaya hinihila niya pababa ang mapa. Pagkakitan niya kay Ball na tinawag niya itong master at naguluhan si Ball dahil hindi niya alam kung sino siya. Kaya ipinaalala niya na ang pangalan niya ay Serena at minsan siyang iniligtas ni Ball at tinuruan kung paano gumamit ng espada. Umabot ng ilang sandali bago naalala ni Ball subalit sa wakas ay naalala niya na mayroon siyang natagpuan sudatang babae 20 taon na nakalipas. Hinalagaan niya ito at tinuruan kung paano lumaban pero hindi na ito nakita sa mahigit isang dekada. Kaya't labis siyang nagulat na makita na si Serena ay isang black rank adventurer na ngayon. Humingi ng tawad si Serena sa hindi niya pagdalaw kay Ball sa loob ng maraming taon, ngunit na-furious din siya kung bakit biglaan siyang nasa Royal Capital at ipinaliwanag ni Alucia na si Ball ay itinalaga bilang isang espesyal na instructor para sa Orders of Night, kaya't lumipat siya sa Kapitolyo at narito siya upang tulungan siyang makahanap ng angkop na inn. Binanggit ni Serena na mas magaling siyang maghanap ng matuluyan dahil bilang isang adventurer. Sanay siya sa pagtuloy sa mga inn at nagtalo sina Serena at Alucia kung sino ang makakasama ni Ball sa paghahanap ng bahay, at wala talagang ideya si Ball kung bakit sila may matinding hindi pagkakasundo. Sa tulong nila sa wakas ay nakahanap si Ball ng ina na babagay sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa tulong nila subalit hiniling niya na itigil na nila ang pagtatalo para sa kanyang kapakanan dahil hindi na niya kaya pang makinig sa anumang sigaw. Dahil sa respeto kay Ball ay itinigil ng dalawa ang pagtatalo at tahimik na naglakad pa uwi, habang pinapanood ni Ball sina Serena at Alucia mula sa bintana at hindi niya masasabi na lubos niyang ikinalugod ang lahat ng kabunuhan ng buhay sa syudad, ngunit iniisip niya maganda na marami sa kanyang mga estudyante ang nasa paligid upang alagaan siya. Kinabukasan ng Knight's Order ay nagsasanay tulad ng dati at ang vice-komandante na si Hemlitz ay lubos na nangingibabaw sa lahat dahil sa kanyang kasanayan. Matapos talunin ang isang nagnanais na kasosyo at biglang nag-anunsyo si Alucia at ipinabatid sa lahat na nagkaroon ng pagbabago sa schedule.
Sa halip na minsan isang linggo si Ball ay magsisimula na magturo ngayong araw kaya tinaasahan niya mas pagbubutihin pa nila ang kanilang pagtatrabaho. Sinabi ni Ball sa kanilang lahat na masaya siyang naririto, ngunit bago siya makapagsimula ng kanyang unang aralin at lumapit si Hemlitz at nagsabi na mayroon siyang sasabihin. Upang maging isang espesyal na instructor para sa order ng mga kabalyero ay kailangan ni Ball na magkaroon ng sapat na lakas. Kaya hinahamon siya ni Hemlitz sa isang duel at hindi naman ito pagiging bastos. Gusto lang niya matiyak na sapat ang kakayahan ni Ball para sa posisyon at bilang vice-komandante. Nasa kanyang karapatan na humiling ng duel kaya pinahintulutan ito ni Alucia. Talagang nais ni Ball na itigil ni Alucia ang pagpapasya para sa kanya kaso dahil hinamon siya ni Hemlitz. Wala siyang pagpipilian kundi maghanda para sa duel at naniniwala si Hemlitz na mataas lang ang tingin ni Alucia kay Ball dahil siya ang naging guro nito noong bata pa siya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na angkop si Ball para maging isang espesyal na instructor para sa Order of Knight. Kaya't nais patunayan ni Hemlitz ito sa pamamagitan ng pagtalo kay Ball na yun. Sumang-ayon si Ball kay Hemlitz dahil sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat para sa trabahong ito pero magmumukhang masama para kay Alucia kung madaling matalo ang lalaking inirekomenda niya. Kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya laban kay Hemlitz. Nagsimula ang duel at sumugod si Hemlitz upang umatafe kay Ball at sinimulan ni Ball na iwasan ang mga atafe at namangha siya sa lakas at bilis na taglay ni Hemlitz. Habang inaatafe siya muli ni Hemlitz ay alam ni Ball na kung maaari niyang ilihis ang isa sa mga atake ng tama. Ito ay maghihiwan kay Hemlitz ng bukas na pagkakataon para siya ay maka-counter-strike. Iyon niya ang ginawa niya at naiwang walang masabi si Hemlitz dahil sa totoong labanan. Tiyak na patay na siya ngayon at ito ay naitala bilang isang punto para kay Ball. Bumalik sila sa kanilang mga panimulang posisyon at muling umatake siya. Hindi pa rin makapaniwala si Ball kung gaano kalakas si Hemlitz, ngunit dahil sa predictability ng kanyang mga dalaw ay medyo madali para kay Ball na ilihis ang mga ito. Napagtanto nito na hindi niya matatamaan si Ball kung hindi siya lalaban ng buong lakas at ginamit niya ang kanyang signature move na Roaring Blade Technique na mayroong sapat na kapangyarihan na hindi ito maaaring haranin o ilihis. Dapat ay walang paraan para manalo si Ball dito subalit matapos ihagis ni Hemlitz ang kanyang espada, biglang nawala si Ball at lumitaw sa likuran niya at itinutok ang kanyang espada sa leeg nito. Sa ganitong paraan ay opisyal na nanalo si Ball sa duel at hindi naman nagalit si Hemlitz. Sa halip ay namangha siya sa ipinakitang kasanayan ni Ball at humingi ng tawad sa kanyang naunang pagiging bastos. Kalaunan ay nagdaos siya ng isang party upang tanggapin si Ball bilang bagong instructor, ngunit talagang gusto niya malaman kung paano na-counter ni Ball ang kanyang signature spin move. Ipinaliwanag ni Ball na ang ginawa niya ay sumabay lamang sa pag-ikot nito na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa likuran nito, pero ang paggawa nito ay mas mahirap kaysa sa pagpapaliwanag ni Ball at sa kabila nito, sabik si Hemlitz na magsanay sa ilalim ni Ball at dayan din ang iba pang mga kasamahan.